Bagong lahat, ngayong 2025 season, parang naulit lang din yung 2021 na marami mga players ang nagkaroon ng injury. Hindi lang basta injury kundi pwedeng magkaroon ng impact sa kanilang karir. 11 player ang nagkaroon ng major injuries simula at bago matapos yung season. May isa or dalawang player doon na nakalusot na masama sa listahan din na yun. Buti hindi pinilit. Common din yung pattern sa nagkaroon ng injury. Merong calf strain injury or kaya meron ng iniindang injury bago nadali ng ACL or Achilles tendon injury. Ang isang player na nakalusot si Steph nang magkaroon siya ng hamstring injury nung Game 1 ng Minnesota at itong Golden State. Iba yung injury niya kumpara sa tatlong player na mas malala yung injury. Pero si Steph meron pang injury nun sa gulugod. At hindi pa rin magaling yun. Buti na lang, ginawa na lang hanggang Game 5 ng Minnesota yung series nila versus Warriors, kundi si Steph posibleng maglaro nung Game 6 kung na-extend pa yung series. Non-contact yung nangyaring injury dito kay Steph bago siya inupo nung series na yon. At isa pa, tinitingnan din na hindi na makasabay yung katawan niya sa kanyang game style na off the ball. Na kung pinilit pa ni Steph noon na maglaro, baka nasama rin siya sa 11, siya yung magiging pang 12. May 0 pa naman sa jersey niya. Yung mga player din na na-injured ng malala, meron na talagang injury yon bago nangyari yung Achilles tendon or kaya ACL injury. Kaya swerte din si Steph doon. Si Mo Wagner naman ng Orlando Magic nagkaroon ng torn ACL injury sa kaliwang tuhod noong December 2024. Hindi na siya nakabalik ng buong season. Pero yung timeline ng recovery niya, pasok naman siya para sa susunod na taon. Ang Miami guard naman na si Drew Smith nadali ng rupture Achilles tendon injury na parang ito yung katulad ng kay KD or kay Clay. Matagal din siya bago makabalik sa lineup. Si DeAnthony Melton naman nagkaroon ng partial torn ACL injury nung December, pero at least noon napakinabangan pa siya ng Golden State nang ma-trade siya at humantong pa sa pagkakakuha kay Jimmy Butler. Ito naman yung malala kay Grant Williams. December din siya nayari ng ACL injury. Meron pa yung meniscus damage. Rule out siya agad ng buong season at nasa time frame pa naman siya ng recovery. Yung complication nga lang sa tuhod niya dahil sa meniscus injury ang magpapalala dun. Ang unang player ng Pacers na nayari ng malalang injury si James Wiseman. Kakasimula pa lang ng season noon, nagkaroon agad siya ng left Achilles injury. Ang sumunod naman kay Wiseman at ikalawang player ng Pacers si Isaiah Jackson. November 2024 naman, right Achilles tendon injury. Si DeJounte Murray naman, nung matrade siya sa Pelicans, bigla agad nagkaroon ng rupture Achilles tendon injury. Pero ang report nun, meron na talaga siyang injury nun bago pa siya pumunta ng Pelicans. Possible din, isang season siyang mawala sa NBA or kaya late ng season makabalik. Nasa transition na kasi siya ng recovery. Yun nga lang, pangalawang career-ending injury na to para sa kanya. 2018, nagkaroon siya ng ACL injury ng preseason game pa lang. Buong taon din siyang hindi nakapaglaro nun. Pero nakabalik pa naman ito si DeJounte Murray, pero yung pangalawang injury niya, Achilles tendon na. Yung nagkaroon ng ganitong injury na parehas na major, yung Achilles at ACL, ay si Klay Thompson. Nagbakals pa ako dun . Yung isa pa dun si Derrick Rose. Pwede din si John Wall dahil nagkaroon siya ng injury noon nung maaksidente. Nasa timeline pa naman siya aabot next season. Yun nga lang, hindi pa alam kung gaanon pa rin ang magiging laro niya dahil parehong paa na dali ng malalang injury. Parang nakalusot pa doon ng Atlanta Hawks nang tinrade nila si Murray papuntang Pelicans dahil nakuha pa ng Hawks noon ang draft picks ng Lakers mula sa New Orleans. Si Kyrie naman nagkaroon ng torn left ACL injury nung March. So ito naman talaga, alam na magkakaroon siya ng injury mula nang matrade si Luka at nung na-injured naman si Anthony Davis. Parang iniintay na lang si Kyrie na ma-injured nun. Naglalaro kasi siya ng 38 to 40 minutes per game. Siya ang sumalo ng buong opensa ng Dallas. Pati yung pagiging sentro sinubukan na rin niya. Bukod sa may injury noon si Anthony Davis at wala na rin yung partner niya na si Luka, marami din mga players ng Dallas ang nagkaroon ng injury hanggang sa muntikan na lang kulangin ng player.
Nakalusot din doon si Anthony Davis na hindi siya pinilit maglaro agad or minadali yung pagbabalik niya after ma-injured si Kyrie. Nakapaglaro ulit kasi si Anthony Davis 20 days after magkaroon ni Kyrie ng injury nun. Sa estimated recovery timeline, makakabalik si Kyrie sa full health status by February 2026. Dahil December talaga yung recovery timeline para sa ACL injury dahil 9 months. Hindi pa kasama dun kasi yung conditioning at rehab para kay Kyrie at kung makakapaglaro agad ulit. Pero at least nasa kalahating season lang ang mawawala kay Kyrie kung sakali at posible pa siyang makabalik agad. Si Damian Lillard naman ang unang player sa playoffs na nagkaroon ng major injury, torn Achilles tendon injury na diagnose pa si Dame na merong blood clot sa kanang paa. Saglit lang din yung recovery doon, talagang minadali. Katulad ni Kyrie, inaasahan lang din na magkakaroon ng mas malalang injury itong si Damian Lillard nun. Ayon kay Gilbert Arenas, tinanong niya kasi si Dame at si Tatum. Bago nagkaroon ng Achilles tendon injury si Damian Lillard, meron pa siyang calf strain injury bukod dun sa blood clot. Bago na-diagnose si Dame na meron deep vein thrombosis, meron na talaga siya nung calf strain injury. Dapat magaling na yon bago nakabalik si Dame. Kaso nga lang, pinilit agad siyang maglaro sa playoffs na inabot lang siya ng 3 game. Based sa mga medical website, 4 to 6 months para makabalik sa normal activity ang isang player galing sa Achilles tendon injury. Pero si Dame may video agad, ilang linggo pa lang na nakabalik na agad siya at gumagawa na agad ng activity. Mukhang mamadaliin talaga niyang matapos yung kanyang karir. At least may championship na siya, in season nga lang. Normally, inaabot ng nasa 12 months ang recovery ng player para sa Achilles tendon. Kasama na kasi doon ang rehab at conditioning ng player. Pero ang factor pa para tumagal ang recovery ni Dame, yung edad niya. Going 35 years old na kasi si Lillard. Ang pangalawang player na na-injured ng playoff si Jason Tatum. Sa lahat ata ng mga player na nakita ko or nabasa ko, parang siya pa lang din yung player na inasar ng mga fans after magkaroon ng injury. Sa kakagaya niya kay Kobe, pati yung injury ni Kobe ginaya rin. Ayon din kay Gilbert Arenas, tiningnan ko rin naman sa history ng injury ni Tatum. Bago magkaroon ng Achilles tendon si Tatum, meron talaga siyang listed na calf strain injury bago yung Game 4 versus dito sa Knicks. After magkaroon ng injury ni Tatum, minadali agad yung timeline ng operation para makahabol sa recovery. Marami nag-e-expect na hindi siya makakaabot ng 2026 season. Ayon naman sa doktor ni Tatum, nakadepende na yun kung gaano kabilis gumaling yung injury niya at kung gaano ka-safe gusto ng team. Sa 12 months na recovery ng Achilles tendon injury na kasama ang rehab, sa technicality, hindi pa rule out sa buong season para sa 2026 si Tatum. Mukhang gustong tapusin din yung karir. Ang huling player na na-injured ngayong season, si Tyrese Haliburton. Game 5 pa lang meron na talaga siyang injury. Pero ayon sa report, Game 3 pa lang nararamdaman na niya yung injury na yon. Katulad lang din ni Dame at ni Tatum. Meron na kasi si Haliburton noon na calf strain injury, talagang pinilit pa niya maglaro. Isa pa doon, common din kasi sa mga player kapag playoffs, tinatago nila yung mga injury. Isang example doon si Chris Middleton, tinago niya yung injury para sa 2023 playoffs. Hanggang sa lumala ng lumala at hindi naiwasang operahan ng off-season, pero si Middleton noon hindi humantong sa katulad na injury ng 3 star player. Dito nga lang tinalo pa ni Haliburton si Tatum dahil si Haliburton ang kinumpara kay Kobe sa parehong injury. Double whammy nga lang ang Pacers, sayang yung Game 7 tapos nawala pa ang young star nila para sa susunod na taon.